So hello guys, welcome back to my channel. For today's video is magtao day taning inaning ang mga suga no. Makita man nato ni siya sa mga sakyanan diya sa gawas no. Makita nato ni indot gid kay siya tanawon sa gabi. So inana din ako pagtao akong gibuhat rice nangita ko kanang gagmay nga wire nga ligon. Kay mura siya gitahi lang na ako no kay inana mo gud yang style. So naibangag-bangag sa tumoy. So ako ang ginawa ko diyan is nilagyan ko lang siya ng parang lubid na yung kakapit. So after ko malagyan ng lubid na make it sure na hindi talaga siya mahuhulog is nilagyan ko din siya ng 3M para kapit na kapit siya at steady talaga yung kanyang mga ilaw no kasi nakakatulong din yung 3M para mas kumapit siya tapos hindi siya parang mag-slide every now and then pag merong lubak-lubak na madadaanan. So after nyan guys, ang napaka ano pala nito is meron siyang kasamang harness no. So may harness na siya, hindi na kayo mahihirapan na gumawa ng or ikabit siya isa-isa or mag-wiring ka pa kasi ika nga plug and play na lang siya. All you have to do is i-connect na lang siya sa main source at lagyan mo lang siya ng mga switches or ibang accessories na hindi talaga or mape-prevent na masunog yung mga wires mo no or masira yung wiring ng electrical sa iyong sasakyan. So after niyan guys, nag-continue ako maglagay ng 3M sa dalawang ilaw dito sa aking sasakyan. So ayan, so na-fix ko na talaga siya at nakabit ko na din yung mga harness na nandito sa kanya. So ang ginawa ko naman ngayon is yung dulo ng kanyang wire is nilagay ko doon sa loob na. So nandito naman ako sa loob ng sasakyan para makuha ko na yung dulo ng yung wire na para ikabit natin no. So ayan, makikita nyo naman is nahihirapan talaga ako kasi hindi ko na tinanggal yung mga ibang parts pa para mas madali sana. So ayan, so nakuha ko na talaga yung wire niya. Ayan, makikita nyo naman napakataas talaga. Maganda talaga yung ginawa nila or renovate ng nakunan ko na sa market no, dito sa Lazada. So maganda talaga siya at ano ba to guys, makikita nyo is grabe talaga, maganda talaga to sa gabi at visibility na lang din ito no, visibility na lang din ito na makita ka ng malalaking truck at saka iwas din disgrasya. So ayan guys, na nakuha ko na, nakabit ko na at saka gumamit pala ako dito ng ano guys no. So after nyan guys, nandito na ako sa wiring no. So ang ginawa natin dito is guys is gumamit ako ng fuse o binilhan ko talaga, nag-provide talaga ako ng sariling fuse para lang sa ilaw na yon. Kahit maliit lang yung voltage nun is laking tulong na talaga yung fuse para if ever merong sunog or masira yung ilaw is yung fuse lang yung masusunog, hindi talaga madadamay lahat. So gumamit din ako ng sariling relay. Ayan guys, so ayan, paak-paak lang no. So ngipin style lang tayo dito kasi wala akong tawag dito flyers na pwedeng pang cut at saka nung ano ng mga tawag dito yung wire. So kinumbine ko pa lang pala dito guys no. So sa relay yung 30 at saka 80 ano ba yun, 86 yung 80 at saka 86 30 at saka 86 guys is nag-combine ko na lang no? Kinumbine ko na lang siya kasi yung 30 naman is from the main source at saka yung isa is para sa switch. So kinumbine ko na lang siya kasi isa naman lang din yung source niya at saka yung negative ano ko na din sa tawag dito sa negative, kinunik ko yung negative at saka yung patungo sa ilaw. So ayan guys, so nilagyan ko din siya ng fuse talaga no. Fuse kasi napakabuti talaga, maganda talaga pag na merong fuse ang kang kasama no. So ayan, yung parang blue is kinokonek ko na yan, kagat-kagat lang muna tayo dito guys no. Kagat-kagat lang tayo dito. So after nyan guys, tinatatanggalin ko ayan, so nakuha ko na yung negative yun. So yan yung negative na guys no. So yan yung negative
at saka ito naman yung patungo sa ilaw. So kinabit ko na siya isa-isa para mas okay talaga yung ating ratshada, no. Ayan, so nakabit na. Lalagyan din natin yan siya ng electrical tape para iwas ground kasi alam niyo naman na positive at saka negative pag nag-ano yan, spark talaga yan, eh. So nilagyan ko siya ng electrical tape, both positive and negative, para iwas ground, iwas sira, iwas sunog yung mga fuse, at saka iwas sira talaga yung mga ating mga wiring sa ating sasakyan. So ayan guys, so after nyan guys, tinanggal ko muna itong parang storage na maliit kasi dito ko idadaan yung ating something or ang ating mga wiring. So tinanggal ko naman yung electrical tape muna doon sa aking pagkukunan ng source, no, kasi nag-wiring na din ako dati dito. Meron akong nilagay sa aking tawag dito sa aking ilaw doon, no, pang paglight kung if ever maulan, magagamit ko talaga, makikita yung daan, at saka mayroon sariling switch din yun, no. So after nyan guys, gusto ko sanang butasan to dito para dito ko na ilagay yung tawag dito, yung switch, kaso wala akong wala ako tawag dito soldering iron, para sana bubutasan ko na lang sana to, papainitin ko, bubutasan ko to. So since hindi ko kaya guys, no, naghanap ako ng alternative way na malagay yung switch natin. Maliit lang naman yung switch natin, pwede lang yun kung saan natin ididikit or isuksok, no. So after nyan guys, nilagyan ko muna ng extension yung wire ng switch, no, kaya para hindi tayo mahirapan sa kalisod magkabit ng pag mag-combine na talaga, pag ikakabit na talaga natin, no. So dahan-dahanin lang natin to kay para mas maganda, mas yung effect, at saka hindi talaga mas or hindi natin madadaliin ito, no. So after nyan guys, lalagyan din natin ng electrical tape. So ilalagyan din natin ng electrical tape to para iwas talaga sunog, iwas sira ng ating mga wires. So ayan, so dahan-dahan lang muna tayo. Ayan, kagat-kagat lang talaga tayo, kagat-kagat. So hari ng kagat talaga tayo dito. So ito palang minivan ko guys is minivan namin is DA64V. Ito ay manual transmission. Maganda talaga to para sa long ride din, at saka good talaga to. Ayan, so dahan-dahan lang tayo. Ayan, so nakabit na natin. Nilagyan ko lang din ng electrical tape tong switch natin, gilid ng gilid, no, kaya para mas tumaba siya. Kung tataba naman siya is kumbaga meron talagang fitness doon sa ating paglalagyan. So nilagay ko lang pala dito sa gilid, sa parang may kanal dito sa gilid ng ating steering wheels, kasi alam naman natin na for example in the future kung gusto nating patayin siya or i-on, madali lang talaga natin siya power on and power off. So after nyan guys, kinabit ko na yung galing sa source, no, kinabit ko na yung galing sa source na pagkukunan natin, at saka ikakabit ko din yung ibang parts naman sa isang parts doon sa may isa. So dito sa may fuse, yung fuse natin is connected din sa relay, no. Ayan, so kagat-kagat ulit tayo dito guys. Ayan, kagat-kagat. Ayan, so after after ko makonect na talaga siya is okay na talaga yung ating ilaw. So switch on, switch ko na yung ignition, kasi pag naka-switch na yung ignition, lalabas na din yung
ilaw niya guys. No? Ayan, so for more videos and tip like this, please subscribe for more.